Matagal ko talagang pinag-isipan 'to kung aalis ba ako sa trabaho ko sa factory. Thankful din ako sa inyo kasi parang mga kaibigan ko na rin kayo dito sa YouTube, eh. Parang meron na rin akong nakakausap, merong mga nag-a-advice. Sobrang nakakatulong din po kayo sa akin. Ingat. Bye-bye. Let's get it. Bye-bye. Just get it. Ito po yung mga uniform ko dun sa trabaho ko ngayon sa pabrika. Ayan. Ito naman pang kapag malamig. Ayan, kapag winter season, ito yung uniform namin. Makapal. Tapos may pants din kami na makapal. Tapos kapag summer season naman, ito yung pants namin, medyo manipis po ito. Tapos may long sleeve din kami, pero manipis naman po siya. Pero kung mapapansin nyo, madalas naka t-shirt lang ako dun sa trabaho ko kasi sobrang init po. Inaalaw naman nila yon kahit hindi na mag-uniform talaga. Basta plain black shirt or plain white shirt yung susuotin namin. Basta wala pong nakasulat dun sa t-shirt, okay na okay po yun. Saka naintindihan din nila na sobrang init din po talaga dun sa pabrika. At hindi talaga kakayanin ng mga nagtatrabaho. Pero ngayong araw, itatabi ko na itong mga uniform na to. At hindi ko na rin siya gagamitin. Kasi nag-resign na po ako sa trabaho ko sa factory. Nagpaalam na ako sa kanila na magre-resign na nga po ako. Kaya itong mga uniform na to, ititiklopin ko na, itatabi ko na siya. Yung isang pares nito, binigay ng company. Yung isang pares naman, binili ko. Nagkakalaga to ng 2,500 yen, yung pares po nito. Itatabi ko na siya kasi hindi ko na nga po magagamit. Pero wala pa akong balak na itapon siya. Kasi sayang naman siya. Pwede pa siyang mapakinabangan. If ever na meron akong kakilala na magtatrabaho doon, pwede kong maibigay na lang sa kanya to. Sayang din kasi, oh. Matagal ko talagang pinag-isipan 'to kung aalis ba ako sa trabaho ko sa factory. Ayan, kasi nakasanayan ko na rin yung trabaho na 'to. Nakakapagod naman talaga ang trabaho sa factory, pero syempre kung nasanay ka na, parang minsan okay na lang sa'yo, eh, no? Parang sige, basta may trabaho, parang ganun. Pero anong mga time na inag-alok sa akin ng trabaho, ibang company naman po. In office job naman yung inaalok sa akin. Sobrang nagulat din talaga ako. Usually kasi kapag inaalok tayo ng trabaho, ibig sabihin, meron nakita sa atin na mag-fit dun sa trabaho na yun. So sa madaling salita po, nag-resign na ako sa factory and tinanggap ko na po yung trabaho sa office job. Sobrang excited ako kasi nung nag-aaral pala ako sa Pilipinas, isa to sa mga trabaho na pinangarap ko rin dati, yung makapagtrabaho sa office. Pero nung nandito na ako sa Japan, ayan, nag-iba yung linya ko, pero hindi ko naman pinagsisihan yun kasi masaya naman ako ngayon. Natutuwa lang ako kasi parang ang bait-bait talaga ni Lord sa atin, no? Kumbaga parang minsan yung mga pinapangarap natin, hindi mangyayari po agad yan, eh, no? Basta magsipag ka lang sa mga bagay na ibinibigay sa iyo ni Lord. Walang araw, darating yung time na yung pangarap mo dati na nakakalimutan mo na, magugulat ka, ibibigay na lang niya sa'yo bigla. Ayun. Kaya sobrang thankful talaga ako kay Lord ngayon na binibigyan niya ako ng pagkakataon ngayon na masubukan yung pinangarap ko noon. Alam kong hindi rin madali ang trabaho sa office, pero
Kung ito naman yung isa sa mga magiging way para mag-grow tayo bilang isang tao, bilang isang tatay, bakit hindi natin tanggapin? Kaya naman talagang kapag may mga opportunity talaga pong dumarating sa akin, tinatanggap ko. No? Kahit na sa bawat opportunity po yun, may mga risk din talaga. So, mahirap din po kasi na balang araw kung sakaling hindi ko tanggapin to, pagsisiyang ko or di kaya isipin ko na sana pala tinanggap ko yung opportunity na yon. Nung nakaraan po, nagtanong ako sa comment section kung kayo po ang nasa lugar ko, ano po yung magiging desisyon nyo. Iba-iba yung mga naging reaksyon ng mga nakapanood ng video na yon. Merong sinasabi na magstay na lang ako sa pabrika. Baka hindi ko naman din daw kayanin kasi wala naman daw akong experience sa office job. Tapos meron naman pong nagsasabi na magandang mag-office job ka kasi tayo naman ay hindi mga pabata. At yung mga katawan natin humihina din. So kapag continue tayong nagtrabaho sa factory, minsan hindi na rin natin kakayanin. Alam ko naman po na kung ano po yung magiging desisyon ko. Alam ko nandiyan pa rin naman kayo, nakasuporta pa rin kayo sa akin. Thankful din ako sa inyo kasi parang mga kaibigan ko na rin kayo dito sa YouTube eh. Parang meron na rin ako nakakausap. Merong mga nag-a-advise. Sobrang nakakatulong din po kayo sa akin. Pero syempre nga, sabi ko nga po sa inyo, ako pa rin po yung magdidesisyon dun sa mga bagay na gagawin ko rin po. No? Sobrang nakakatulong din naman po talaga yun. Kaya maraming salamat po sa inyo. So yun nga po, dahil nga nag-resign na ako dun sa factory, simula po ngayong araw wala na akong trabaho. Pero sa isang araw po, mag-i-start na ako dun sa bago kong trabaho. Tapos mamaya punta po ako ng post office at papadala ko na po itong isang plastic ng Japan products po na ibibigay ko kay Teacher Ibon. Teacher Ibon po kasi yung English teacher ni Yuna Chang, online class English teacher ni Yuna Chang. Tinuturuan siya for free. Tinuturuan kasi siya ni Teacher Ibon ng English lesson ng libre. Wala po kaming binabayad kay Teacher Ibon. Kaya yun, naisip ko na bigyan ko na lang si Teacher Ibon ng mga Japan products. Salamat ulit Teacher Ibon. Sobrang thankful kami na nakilala ka namin. Init. So papunta na po ako ngayon ng post office para ipadala yung ibibigay natin kay Teacher Ibon. Dito na ako sa post office. Na-send ko na yung ibibigay natin kay Teacher Ibon. Dapat diretso po ako ngayon ng supermarket para mamili. Pero siguro mamaya na lang kasi sobrang init po sa labas. Kaya ang ginawa ko, bumalik muna ako. 34 degrees Celsius ang init ngayon sa labas. Ayan, palabas na uli ako. Papunta ako ng supermarket. Bili lang ako ng mga kulang sa bahay. Kasi magluluto ako ngayon ng sinigang sa miso na isda. Tapos magluluto rin ako ng tinolang manok. Lalagyan ko ng marami-raming luya para makahigop ng sabaw si Yuna. Medyo inuubo pa rin po kasi siya. Ayan, dito na po ako sa supermarket.
Bili tayo ng saging para may prutas sa bahay. Bili rin ako ng petchay para sa sinigang na isda. Tapos ito na rin yung gagamitin ko para sa tinola. Ayan, kailangan ko rin ng kamatis na napakamahal, 99 yen, 40 pesos. Bili na rin ako nitong yuzu drink tea. Ayan, para makainom ng mainit-init na inumin si Yuna-chan at madali siyang gumaling. Ayan, kakatapos ko lang pong mamili. Bumili na rin ako nitong yuzu para may maiinom sa bahay na maganda sa lalamunan. Kanina, nung namimili ako ng mga kailangan ko sa lulutuin ko, bala ko na rin sanang bumili ng bigas namin dahil wala na kaming bigas sa bahay. Bala ko sana pumunta dun sa Costco, kaya lang malayo po dito yun kasi dun lang kami nakakabili ng murang bigas. Tapos limit lang yung mabibili mong bigas doon. Nasa 8 kilos lang saka 5 kilos lang yung nabili namin kaya lang ubos na po. Kanina sabi kong gano'n dito na lang ako bibili sa supermarket ng bigas. Medyo mahal pero walang magagawa kundi tiyagain muna ito. At 5 kilo lang sana yung bala kong bilhin. Makailan nga, ang taas nga ng bigas, diba? Nasa 8,000 to 9,000 yen po ang 10 kilos. Ngayon, nakabili ako ng hindi lang 5 kilo, kundi 10 kilong bigas. Ayan, nabili ko lang siya ng 4,298 with tax na yun. Tapos kung titignan mo siya, maganda naman yung bigas. Parang yung dating nabibili rin namin. Kaya sa tingin ko, masarap din to. Nakamura ako ngayon. Ayan, bahay na po ako. Dito na rin sila Eiji, Yuna-chan, saka si Aya. Magluluto na rin ako agad. Ayan, tinola para kay Yuna-chan. Para makaigop siya ng mainit na sabaw. Tapos, ito naman yung sinigang sa miso na isda. Yeah, unahin ko muna yung tinola. Itadakimasu. Ayan, kakain na po si Yuna-chan ng miso soup. Ng tinola soup. Para daw gumaling daw siya agad. Gusto na daw niya kasing gumaling. Mr. Shop? Gusto mo nang gumaling, di ba? Bagay yung tinola soup. Mr. Shop tayo? Ay. Delicious. Yummy.ちょっと熱い。 Sarap ba? 美味しい。でも熱い。 Karada ni I. Sarap. Iyopin mo yung soup. もうすぐ痛い。 Tatakay. 喉がちょっと痛い。あれ、オイル。Maganda sa lalamunan yung buhok. しら。でも熱すぎだね、ちょっとだけ。シュワ。Papa, aware ka ba na nandito yung picnic table natin? Yum, yum, yummy. Tadakimasu. Ayan, kakain na rin si Kuya Eiji. Sa mga oras na to, kakain na rin kami ni Aya. Medyo nalita rin kami ng kain dahil may mga inasikaso pa kami.
O nga pala, hindi ko na naluto yung sinigang na miso sa isda. Baka sa mga susunod na araw na lang namin lutuin at marami-rami itong tinola para maubos din muna. Ayan, kain po tayo. Sarap nung kanin saka nung sabaw nung tinola.